Salamat po, Sister Maria, sa pagbasa po ng salita ng Diyos. At kayo po ay nagpagamit po, no, sa kabila ng inyong boses ngayon, no? Hindi masyadong. But salamat sa Panginoon na tayo po ay narito. And today is first day of December. So, Merry Christmas na po. Nung September 1 pa akong bumabati sa inyo ng Merry Christmas. No, kung tayo po ay nasa bansa natin, sa mga panahong ito ay ang dami na po nating naririnig ng mga tugtugan ng Christmas. May mga Christmas party na po all over. But tayo po ay nandito sa Japan, so hindi po natin masyadong ramdam. But salamat po na pagka tayo nandito sa church ay nakikita natin yung pong mga decorations at nakita natin na meron na po talagang parang Christmas na. And thank you po sa mga tumulong po kahapon na pumunta dito at nag-ayos po, naglagay ng mga decoration. Salamat po sa inyo at sa bawat isa sa bawat isa sa atin na tayo patuloy na naglilingkod sa mga ganong kapamaraanan. So dahil po ngayon ay December 1 and this is first Sunday of December, kayon po ay first Sunday po ng Advent, 4 Sundays before Christmas. At kaya po kanina ay meron tayong binasang prayer para medyo magkaroon ng konting, may pagkakonting traditional. No? Tayo po, ang Church of the Nazarene po ay it's between traditional and modern kind of worship na meron tayo. Type of worship. So, salamat sa Panginoon dahil hindi po natin kinakalimutan yung ating pong pinanggagalingan. Ito pong mga sulat ho na ito ay na ating binasa ay ito po ay sinulat po ng mga taong faithful. Tulad po ng Book of Common Prayer, bagamat may mga Kristiyano po hindi na po ginagawa ang mga ito. But napaganda po na during this time ay we remember, na sa pamagitan ng mga creeds na to, sa pamamagitan ng mga bagay po na nakapagpapaalala sa atin sa kabutihan ng Diyos, even in the history of Christianity. So tayo po ay hindi singaw, tayo ho ay, hindi tayo basta lamang na nandito, sumulpot, tayo po ay may pinanggagalingan, at dahil po tayo may pinanggagalingan, ibig sabihin, hindi po tayo kulto. Tayo po ay may pinanggagalingan sa history po, kasaysayan po ng Christianity. Ang isang church na hindi po nila maititrace yung kanilang pinanggagalingan sa Church of the Apostles. From the Apostles' time, from Jesus, and then down to the Apostles, and then the disciples of the Apostles. Yung tinatawag na Apostolic Fathers. At hanggang sa mga panahon na ngayon, kung hindi po may trace po yung ating pinag-uugatan, yun po yung isa sa mga tinitignan na hindi tayo legit na Kristiyano. Kasi saan tayo galing? No? Kung mayroon pa pong Kristiyano maliban sa pinanggagalingan sa Panginoong Jesus, ibang Kristiyano po siguro yun. So yung pong mga creeds ay, yung mga traditional mga writings ay isa sa nagpapatunay po na mayroon tayong pinanggagalingan. At ito'y nagpapatunay po sa doktrina natin. For example po, yung Apostles' Creed. Binanggit po doon yung Father, yung Son, and the Holy Spirit. So, ito po'y sinulat para po i-combat, in response doon po sa mga heresy nung panahon po na yon, denying either the humanity of Jesus or divinity of Jesus. So the church leaders gathered together during those times and created this solid doctrine ng Christianity. At ito pong na-produce po nila, isa sa mga old documents po natin. So ngayon po ay hindi na po bago ang mensahe na ito sapagkat ito po ay naririnig po natin tuwing pong ganitong panahon ng Kapaskuhan. But we have a series po ng topic po natin. Yung una pong topic ho natin, the promise of righteousness. Yung theme po natin sa buwan nito ay about the promise. Kayo ba po'y nangako o kayo po'y pinangakuan? Pareho? At kung kayo ba'y pinangakuan, natupad po ba? O kung kayo ba'y nangako, natupad ba ang iyong pangako? So marami po mga pangako, marami po, lalo na sa mga panahon po ngayon,
na pagdating lalo na sa panahon ng eleksyon ay marami pong mga pangako. Pero dito po ay may pangako po ang Diyos. Sa binasa po natin ay binanggit po yung kanyang pangako at sabi po niya, tutuparin ko ang aking pangako. Pagka ang Diyos po ay nangangako po ay hindi po yan mapapako. No? Pagka siya po ay nangako, siya po mismo ang napako. Siya po mismo ang napako sa krus ng Kalbaryo para po tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. So this passage is one of the passages in the scripture which contains the prophecy about the coming of the Messiah. Yung ating pong binanggit kanina is one of the passages in the scripture that contains yung about sa pagdating ng Panginoong Jesus. Kaya po isa sa mga passages of Christmas time, ito pong mga panahon na yon. Well, hindi natin mababasa yung salitang Christmas sa Bible. We cannot read the word Christmas in the Bible. Pero po, ang ibig sabihin ng Christmas, alam naman nating lahat, yan pong selebrasyon ng kapanganakan ni Jesus. Hindi po natin nalalaman kung 25 po ba talaga ng December o April 19 o July 28. Parang birthday ko yun. Hindi po natin nalalaman, but we celebrate, no? Pinagdiriwang po natin ang Christmas. Kung ako'y pinanganak na July 28, pwede kong i-celebrate yung aking pong kapanganakan po ng July 30. So may mga grupo na sinasabi po nila na hindi talaga Christmas, hindi talaga December 25. At sinasabi po nila yung December 25, yun po yung pinag-uugatan po niya ng simula, yung pinaka occasion ng panahon na yun is a pagan occasion ng panahon na yun. Pero ginawa pong Christian holiday, ginawang Christmas time. So from being pagan practice ng December 25, naging Christian ngayon. So marami pong mga conservative, sinasabi nila, kailangan hindi tayo mag-celebrate ng Christmas ng 25 ng December. So pwede naman tayo mag-celebrate ng Christmas ng June 2. Kaya lang tayo lang. Wala tayong kasabay. Sasabihin natin, Christmas ngayon, June 2, we will celebrate Christmas. Pwede naman natin i-celebrate po niyan. At alam po natin sa mga Kristiyano, tayo mga Kristiyano, ang Christmas ay dapat ay siniselebrar po natin araw-araw. Yan po yung pinakamahalaga pong bagay po dyan. So itong passage na ito po'y patungkol sa pagdating po ng Panginoon. This prophecy had been fulfilled according to Christian belief, no? And this prophecy had been fulfilled in the person of the Lord Jesus Christ. Sa katauhan po ng Panginoong Jesus. He is the long-awaited Messiah from the righteous branch of David. Binanggit po dito sa binasa natin, from the righteous branch of David. He is the Son of God, the Savior of the world. Jesus Christ, the Messiah, also brings righteousness not only to the people of Judah and Israel, Jerusalem, but to the whole world, and to those who believe in Jesus. Magdadala po ito ng katuwiran. So we, the church, is made righteous through faith in the Lord Jesus Christ. He is the Lord, our righteousness. Siya po ang Diyos na ating pong katuwiran at nagbibigay po sa atin ng gabay. At tayo po'y nagiging righteous sa kanyang harapan sa pamagitan po ng ating pananampalataya sa Panginoon. Ang sabi po dito sa Jeremiah 33 verse 14 to 16, "The days are coming, declares the Lord, when I will fulfill the gracious promise I made to the house of Israel and to the house of Judah. In those days and at the time I will make
a righteous branch sprout from David's line. He will do what is just and right in the land. In those days, Judah will be saved and Jerusalem will live in safety. This is the name by which it will be called, the Lord, our righteousness. The Lord, our righteousness. Yung branch po dito sa panahon po ng mga Hudyo ay it symbolize po ng hope. A new branch. Di ba? Pag may nakita po tayo na bagong sanga, patay po yung marami na pong puno ngayon na patay na. Nalaglag yung mga dahon. Pero po pagdating ng springtime, sisibol po muli yung dahon at that symbolizes new hope, new life. Panibagong simula. Kaya po binanggit ho dito as a branch sprout from David's line. A new branch. Tayo po sa tingin ba natin sa buhay po natin ngayon ay para tayong puno na nalalagas na po yung dahon? Baka yung mensahe na ito para o buhok lang po nalalagas. Ano? Ang daming nalalagas. That time will come. Sabi dito, in those days. In those days. And at that time, I will make the righteous branch sprout. The righteous branch. Para sa mga Kristiyano, walang iba po ang pinatutungkolan po dito, kundi ang ating Panginoong Hesus. The Messiah. So ito pong kasagutan po sa mga tanong na ang Panginoong Hesus ay hindi po Diyos. Diyos po ba siya? Siya ba talaga ang pinangako? Sabi nila walang nababasa sa lumang tipan. Marami pong mababasa ng mga prophecy, mga propesiya patungkol sa Panginoong Hesus. At isa po sa mga passages na yon ay itong ating binasa ngayon. Na siya po ang branch ni David. Sa lipi po ni David, siya ipapanganak. It symbolizes new hope. Para sa ating mga Kristiyano, ito po'y na-fulfill na sa katauhan ng ating Panginoong Hesus. But in the Jewish perspective po, para sa kanila, according to them, this is a future king. An ideal king that will rule them, will lead them as a nation. And he will establish his kingdom sa Israel. Kaya po yung mga Hudyo, karamihan po sa mga Hudyo ngayon, ay umaasa pa rin sila na darating ang Messiah. Hindi po nila nire-recognize yung pagdating ng Panginoong Hesus na siya po ang Messiah. Siya yung pangako ng Diyos. Siya yung tagapagligtas. Hanggang sa mga panahon ngayon, bagamat marami pong mga Kristiyano, mga Hudyo na nagiging Kristiyano, pero marami po sa kanila ang naghihintay pa rin ng pagdating ng Messiah, lalo na sa mga panahon ni Jesus. Noong mga panahon na yon, na siya'y dumating, kaya po yung dahilan po kung bakit po siya ay maraming nagalit sa kanya. Kasi ang in-expect nilang haring darating ay matibay. Hindi yung nagpapahuli. Isang hari na mangunguna sa kanila sa kanilang labanan. So, nireject po si ang Panginoong Hesus bilang Diyos. Hindi po nila pinaniniwalaan. So, when the faithful God fulfill His promise, ano pong mangyayari? God is faithful. And because He is faithful, He will fulfill His promise. God is faithful to fulfill His promise. Ang Panginoon po ay tapat na tuparin ang kanyang mga pangako. Let that sink in. Ang Diyos ay tapat na tuparin ang kanyang mga pangako sa buhay natin. The days are coming, declares the Lord, when I will fulfill the gracious promise I made to the house of Israel and to the house of Judah. And that gracious promise was no other than the coming of the Messiah, our Lord Jesus Christ. Wala na pong iba kundi siya ang darating na tagapagligtas.
Because God is faithful, the promised Messiah had been fulfilled. Dahil siya po'y tapat, ang pangako po na darating na Messiah ay nagkaroon po ng katotohanan. Nangyari po yan 2,000 years ago. The Lord Jesus Christ came to earth 2,000 years ago. But it was around 600 years between prophet Jeremiah's time and Jesus' time. 600 years ang hinintay po nila. Akalaan nyo po, 600 years bago dumating yung pangako. Simula nung panahon na itong sinulat po nito na Jeremiah. Makapaghintay kaya tayo ng 600 years? Kahit nga 6 minutes naiinip na tayo. Late yung bus, 6 minutes. Ito po, 6th century. 600 taon na hinintay po nila yung pangako ng Diyos na ito at nangyari po after pong 600 years. Patay na po yung ibang mga henerasyon. Pero patuloy pong pinapasa nila ang mensahe na meron po talagang ipapanganak na tagapagligtas. At kahit nung pinanganak na po ang Panginoong Hesus, hanggang sa mga panahon natin ngayon ay nakarating sa atin ang balita na 2,000 years ago may pinanganak nga po na tagapagligtas. At hanggang tayo mawala na sa mundong ibabaw na ito, dun sa mga anak na lang natin, mga apo natin, tuloy-tuloy ang mensahe na mayroon pong Diyos na nagkatawang tao na naug sa lupa at para po iligtas ang lahat ng mga makasalanan. Tuloy-tuloy po ang mensahe po ng Christmas. Tuloy-tuloy po ang mensahe po ng katapatan ng Diyos, ang kanyang promise po, tuloy-tuloy. Ang kanyang mga pangako, ang pangakong ito tuloy-tuloy po ang mensahe ng pagtupad niya sa kanyang pangako po sa bawat isa sa atin. No matter how long, gaano mang katagal ang paghihintay, yung time period, yung waiting time, gaano mang katagal, God is faithful to fulfill His promise. Mayroon ba kayong hinihintay po na ilang taon na wala pa rin? At sasabihin nyo po ay give up ka na, ang tagal naman, ilang taon na akong naghihintay. Dati wala pa akong puting buhok. Ngayon wala nang mapaglagyan. Ang dami. Ibig sabihin, tumatanda ka na, wala pa rin yung pangako. So, tayo ba'y mahinihintay na pangako ng Diyos? Tandaan po natin lagi, ang Diyos ay tapat. Maaring hindi matupad po sa inyong panahon. Baka sa mga anak mo, sa mga pamangkin mo, doon matutupad ang pangako ng Diyos. We are not selfish na talagang atin lang. Kung hindi man natupad sa ating panahon, baka sa susunod na henerasyon ay natupad. Diba? Sabi ng Panginoon, pagpapalain ko ang sino mang tapat sa akin, 1,000 saling lahi. Imagine that, 1,000 saling lahi, 1,000 generations. So maaaring hindi matupad sa atin, nihintayin natin yung pangako ng Diyos, umabot na tayo ng 80 years old, 90 years old, wala pa rin. Baka hindi sa panahon natin mangyari. Akalain niyo po, 600 years bago nangyari ang pangako? Kung ang mga naghintay po sa Israel ay hindi na po sila nakapaghintay, o yung mga taong naniniwala po sa prophecy na ito, hindi na po sila nakapaghintay, at dumating nga ang pangako na ito, nag-give up sila in between the process po ng paghihintay. Nawalan sila ng panampalataya. Nawa sa ating pong paghihintay ay hindi tayo mawalan ng pananampalataya. Magtiwala tayo sa Panginoon. Magtiwala tayo sa kanyang katapatan na time will come in those days. Sabi niyon, during the time na ibibigay ng Panginoon sa atin, the time will come that the Lord will fulfill sa lahat ng mga pangako niya sa buhay po natin. Maaring matagal tayo naghihintay, maaring darating na agad o matagal pa. Pero kung ang Diyos po ang sinabi ng Panginoon na ito'y mapangyayari, ang mga pangako na pinanghahawakan mo ngayon
Mula sa Diyos ay pinanghawakan mo siya hanggang sa kahit na mahirap ang mga sitwasyon, ang circumstansya sa buhay mo, hindi ka bumitiw sa pangako ng Diyos. Yan po yung mangyayari ayon sa kanyang kalooban. God is faithful. Meron pong isang slave, 1800s po ito sa Amerika nangyari. Noong 1800s, merong isang slave na nakipag-usap siya, nakipagkasundo siya sa kanyang master. Di ba yung mga slave ay binibili? Binibili sila. At nagkaroon nga po ng kasunduan yung slave na to at ng kanyang master na bilhin niya ang kanyang sarili bilang slave para siya ay maging malaya. Sapagkat siya ay pagmamayari ng kanyang master. Ang slave po kasi ng panahon na yon ay it's like a thing. Hindi sila tinuturing na tao. Parang bagay lang na pwede mong bilhin. O, bibili ka ng asawa. O hindi. Parang ganun. Bibilhin mo yung tao. Ano? Na, bilang alipin. Yung during this time po na yung talama po yung slavery. So sabi, nagkasundo po sila na bibilhin niya ang kanyang sarili. Magtrabaho po siya para bilhin niya ang kanyang sarili at makalaya na siya sa kanyang master. Pumunta po siya sa isang lugar na medyo mataas-taas ang sweldo at naguhulog-hulog po siya hanggang sa pinroklama po ng President ng Amerika noong panahon na yon na yung tinatawag na Emancipation Proclamation na lahat ng mga slave po ay malaya na. Doong pinroklama po yon, doong mga panahon na yon na lahat po ng slave ay malaya na. Narinig po niya, nabalitahan po niya. Pero sa kanyang isip po, sabi niya, meron pa akong $300 na utang sa aking master. Pag nabayaran ko yung $300, malaya na ako. Pero may proklamasyon na malaya na nga sila. Pero sabi niya, ito ay ang aking pangako sa aking master. Na hindi ko kayang baliin. Hindi ko kayang labagin ang aking pangako. Na ito, nababayaran ko ang aking sarili para ako ay maging malaya. So nagkita na sila ng kanyang master, ay inabot po niya yung halaga po ng yung balance, kanyang sarili. At binayad po niya. Sabi ng kanyang master, bakit mo ako babayaran? Malaya ka na nga, may proklamasyon na galing sa presidente. Na malaya na lahat ng slave. Sinabi niya, alam niyo po, nangako kasi ako, may kasunduan tayo. Nababayaran kita para kapalit sa aking kalayaan. Pangako na hindi kayang labagin. Tinupad niya ang kanyang pangako. Alam niyo po, parang ganito ang pangako ng Panginoon sa atin. Na siya po ay nangako sa atin na bigyan tayo ng tagapagligtas. And 600 years, simula po ng pangakong ito, nangyari po yung pangako, natupad po yun. Actually, kung babasahin po natin from Genesis po, chapter 3, dun po ang unang pangako talaga. Genesis 3 verse 15. Ilang henerasyon po yun? Hindi lang 600 years. Thousands of years. Bago po dumating ang pangako. Marami nang namatay sa ilang, marami nang namatay sa disyerto ng mga panahon na yon hanggang sa dumating ang panahon ni Jesus. Yung pangako. Tayo po'y pinagpapala ngayon, katulad po nila, na sa panahon natin ngayon, nababasa po natin yung Biblia, nababasa natin yung kasaysayan, kung kailan po natupad yung pangako ng Diyos. At tayo pong lahat ngayon ay tinatamasa po natin yung kaligtasan dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. God will fulfill what He promised to you, to His people. Those who trust and hope in Him ay matutupad po yung kanyang pangako. The days are coming that He will bless you even beyond what you can ask. Dahil sa kanyang mga pangako, siya po'y tapat. Sabi niya, come to me, ask whatever you wish,
and it will be given to you. Whatever you wish. Ask whatever you wish. Ano man ang inyong hinihiling sa pangalan ko, gagawin ko. Tapat ang Diyos. Whatever you wish. Of course, always in the context of according to the will of the Lord. Pero kung you wish something bad and you ask about that, God will not grant it. Obviously, He will not grant it. Why? It will not give glory to His name. Hindi yan makapagbibigay ng kapurihan sa kanyang pangalan. But ang sabi ng Panginoon, ask whatever you wish. It is in accordance with His will. Whatever the thing that you ask, God, according to His will, He will provide. He will give it to you. But of course, mayroong panahon, baka 100 years pa. Pero yung iyong mga anak, yung iyong mga kapamilya, baka sila po ang makakatanggap ng pangako po na ito ng Diyos. Tayo po ngayon, ang ating pong pamumuhay ngayon ay nakakaapekto po sa susunod na mga henerasyon. At tayo pong mga Kristiyano ay hindi po tayo selfish na ayusin lamang po natin o yung iniisip lamang natin sa panahon natin ay mabibless tayo, bahala na yung susunod na henerasyon. Kung ano po yung ating paglilingkod sa Diyos ngayon, kung hindi man sa ngayon, sa panahong ito, ay matanggap natin yung mga reward na yan, yung mga blessing ng Panginoon, baka po sa susunod na henerasyon ay matanggap po nila. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Ano pong pinanghahawakan yung pangako ng Diyos? Meron ba kayong pinanghahawakan po ng pangako ng Diyos sa inyong buhay? Ano po kaya ito? Meron ba kayong verse po na inilagay nyo sa inyong higaan, paggising niya nakikita nyo? Meron ba kayong mga verses na memorize ninyo na nagre-remind sa inyo na sa pangako ng Diyos? Patuloy niyong panghawakan po ang mga pangako ng Panginoon sa inyong buhay. At ito po ay kanyang tutuparin sapagkat siya po ay tapat na Diyos. God is faithful. Just keep on believing Him. Just keep on trusting God. And He will fulfill what He promised to you according to His will. The good days are coming for you. Just wait patiently upon the Lord. Hintayin mo lamang po ang kanyang pangako na mangyayari sa iyong buhay. Pangalawang bagay po, when the faithful God fulfill His promise, righteousness will be restored. In those days and at that time, I will make a righteous branch sprout from David's line. He will do what is just and right. What is just and right in the land. Sa mga panahon po na ito, na marami pong kaguluhan. Sa panahon po nila, marami din pong kaguluhan. Ang dami pong injustices na nangyayari sa mga panahon na yon. Ang pangako ng Diyos, i-restore po niya yung righteousness. Jesus Christ is the righteous branch from David. He is the God of justice and righteousness. Pareho po siyang God of justice and God of righteousness. Siya po ang Diyos ng hustisya. Wala bang di natin ako yung hustisya po sa mundong ibabaw na ito? Sa Panginoon po ay meron pong hustisya. Meron pong justice sapagkat He is the God of justice. Ang batas po sa mundong ibabaw na ito ay meron pong mga butas. Kung minsan nakakalusot yung may mga makapangyarihan, yung mga mayayaman, yung maraming kilala, maraming koneksyon sa gobyerno, nakakalusot po sa batas na ito. Pero sa batas po ng Diyos, sa justice po ng Panginoon, ay wala pong makakalusot. When He will come, He will return in the future. He will come as a judge. Because He is the God of justice. Siya po ang Diyos ng katuwiran. Siya po ang Diyos ng hustisya. Hindi man natin naranasan ang katuwiran po ngayon. Pagka meron na po prostrate tayo, sinasabi, nasaan ang hustisya? Di ba yung mga ganon?
Hindi ka na tinirhan ng pagkain. Sabi mo, nasaan ang hustisya? Sumisigaw ka. Wala nang natira. Naubusan ka. Wala pong justice kung minsan. Hindi po patas ang buhay. Hindi po patas minsan ang buhay, ang mga pangyayari po sa mundong ibabaw na ito. Pero kung tayo po magtitiwala sa Panginoon, patas po ang lahat. Ang Diyos, meron tayong Panginoon na patas tumingin. At sa Kanya pong paningin ay wala pong naitatago. Even yung mga iniisip po nating lihim, mga plano po nating lihim, ay wala pong maitatago sa Panginoon. Kaya nga dun sa mga investigasyon, kung pwede lang talungin si Lord, sino nagsasabi ng totoo? Kung minsan po nalilito na tayo. Ang dami pong mga propaganda, political propaganda, hindi lamang sa Pilipinas, marami po. Andyan yung geopolitics, nagpapalakasan po ng impluensya po ang mga bansang malalaki, nadadamay po tayo. Nag-gain po sila ng mga influence po para ay magkaroon sila ng control, ng power sa buong mundo. Marami pong naghahangad ng kapangyarihan. Kaya po ginagawa ang lahat para magkaroon ng kapangyarihan. Marami sa kanila po ay kayang pumatay ng tao para manatili sa kapangyarihan or makakuha ng kapangyarihan. Kaya nilang gumawa po ng mga anumang bagay para mapagtakpan at ma-retain ang kapangyarihan. Marami pong ganon. Kung tingnan po natin nangyayari sa ating pong kapaligiran, ang gulo. Ang gulo po. Kung titignan po natin yung mga balita, madi-discourage tayo. Mawalan po yung ating kapayapaan. Lahat ng balita na yan. Wala pong good news eh. Konting good news lang. Siguro po sa mga balitang pinapanood, wala pang 10% po yung good news. Karamihan po niyan bad news. At sometimes fake news. Tama. Karamihan pa, marami pang ang fake news eh. Kaysa sa totoong balita. So makikita natin, magulo po. The world is in chaos right now because there is no righteousness. Kawalan po ng katarungan, katuwiran, walang katuwiran. At tayong lahat po, wala pong katuwiran talaga sa atin. We are all our righteousness is just like a filthy rag. Parang maraming basahan sa harapan ng Panginoon. Wala pong talagang tunay na talagang katuwiran na meron tayo, kundi po ang katuwiran ng Diyos ay nasa atin. Kundi dahil sa katuwiran ng Panginoon, tayo pong lahat ay wala pong katuwiran sa ating buhay. Tayo po ay nakaangkla lamang sa katuwiran po ng Panginoon sa buhay natin. The world was and is in chaos right now. But the righteousness and justice of God will prevail. The righteousness of God is seen all over the world through our Lord Jesus Christ. Sa pamamagitan ng gospel, ng kanyang pagkabuhay, ng kanyang kamatayan, pagkabuhay. Binigyan po niya ng justice po ang lahat ng mga bagay. Diba? Nung dumating siya, ang dami pong binago, ang dami pong nabago ng kaugalian ng mga tao. Yung inaakala po nila na normal lamang na ginawa nila nung dumating si Jesus, hindi pala normal yon, hindi pala tama yon. At dahil doon ay marami pong nagalit sa kanya. Pagka yung iyong ginagawa po ay parang naging normal na sa iyo kahit na mali, pag mayroong nagko-correct sa'yo, galit ka sa nagko-correct. Tama ba yan? Nag-amen kayo. Pagkaakala normal lang, normal lang palang ginagawa nito. Akala nyo, normal lang talaga at walang. At ngayon, mayroon pong justice, mayroon pong katuwiran, may wisdom na nagtuturo sa iyo, ayaw mong tanggapin. Bakit? Ang hirap baguhin dahil nakasanayan na. Maganda po sana yung nakasanayan po natin kung ito ay nasa tama, pero yung kung nakasanayan po natin ay mali, ay dapat nating ibatama po sa harapan ng Panginoon. Magkaroon po ng justice, magkaroon po ng righteousness ang buhay natin kung tayo pong lahat ay mag-submit sa righteousness ng Panginoon.
Hindi tayo righteous. The righteousness of God will triumph over our own righteousness. According to the scripture, no one is righteous. Not even one. And all have sinned and fall short of the glory of God. Hindi tayo makaabot sa kapangyarihan, sa kabanalan ng Diyos. Why? Because we are unrighteous. Kahit pa lang sa ngayon na nandito tayo, kung tingnan natin, are we righteous? Sabihin natin, wala akong nagawang mali eh. Wala akong nagawang kasalanan. Mga siguro 3 months na. 3 months lang hindi ako nanira ng tao, hindi ako nagsasalita ng masama behind their back, wala akong ganitong mga sinasabi. Siguro mga 3.5 months na siguro. Sino kayo makapagsabi ng ganon? Na wala ka ni minsang iniisip po na masama sa iyong isip. Hindi ka nagrereklamo. Wala kang iniisip na anumang mga bagay na masama. Alam niyo po, siguro maganda po pag may ganun man, patatayuin po natin at paglalagyan po natin, paggagawan po natin ng estatwa. At ano pong pangalan sa estatwa na yon? Self-righteous. Hindi man tayo righteous po, we are all unworthy. But because of God's righteousness, because of God's grace in us, by faith we believe the righteousness of God. Yung pong Misaya na pinadala, ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesus na binigay sa atin, doon po tayo nagiging banal, doon tayo nagiging righteous because of our faith in the Lord Jesus Christ. Merong restoration ng righteousness sa iyong sarili. Merong kabanalan na re-restore sa iyong sarili. Bakit po? Dati naman talaga tayong banal nung kinreate tayo ng Diyos. Di ba? We are created in His image, in His likeness. At ang ibig sabihin po niyan, kabanalan ng Diyos ay nasa atin. Pero dahil sa kasalanan, na-deform po, nawala yung kabanalan na ito, but through Jesus Christ, na ibabalik yung kabanalan sa pamamagitan ng panampalataya at pananalig sa Panginoong Hesus, sa pamamagitan po ng ating pananampalataya, sa ating pagsunod, ay ito po ang kabanalan na ito, ang righteousness po na ito, ang katuwiran na ito ay naibabalik sa atin. At tayo po ay nagiging justified by our faith. Naging malinis ho tayo. And therefore, we can come before the Lord to worship Him. Though we are unworthy. But we have a God. We have the God, Jesus Christ, our Savior, who came to save us. At tayo po ay malayong makalapit sa Diyos, sa Kanyang kabanalan. Nakita ba natin ang mga realidad nito sa buhay natin? But the grace of God is amazing. Jesus, by His grace, I believe He will do something sa buhay po natin para tayo po ay maibabalik at tayo po ay mag-repent sa ating pong unrighteous acts. At mag-repent, babalik po tayo sa kalooban ng Panginoon. We must allow God to do amazing works in our lives. I-allow po natin. Bakit, Pastor? Ba't kailangang i-allow? Kasi hindi naman tayo kinokontrol at parang robot ng Panginoon. Meron tayong freedom, meron tayong free will. So if we allow God to work, to perform miracles sa buhay natin, to do amazing acts sa buhay natin, if we allow Him, if we allow the Holy Spirit, He will do amazing things para tayo maibabalik sa Kanyang presensya, sa Kanya pong kalooban, at tayo po'y makasunod sa Kanyang kalooban. I-allow po natin ang Diyos araw-araw sa buhay natin. Kumbaga, bigyan nating permission. Di ba sa mga app na sa cellphone natin, merong nag-a-ask silang permission, this app will use your gallery,
yung photos at video mo ay gagamitin po. No, you allowed access for this app. Di ba? Di ba pag may in-install tayo ng mga application? Halimbawa yung Smiles, o ano pa yung mga application nyo na ginagamit nyo, ay merong ano yan, merong application na allow this app to use blah 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 blah. Kasi hindi naman kung walang permission, hindi mo i-allow. Actually, parang ganun din po ang Panginoon. Hindi ka hinahawakan lang na ito. Allow mo man sa hindi hawakan kita. No, hindi ganun ang Panginoon. Ang Diyos po ay binigyan tayo ng kalayaan at freedom, free will. Binigyan tayo ng Panginoon. At yung napakagandang regalo sa atin ng Diyos, yung kalayaan na yun. Pinalaya tayo ng Panginoon. Kasama po sa kanyang pagparito ay binigyan tayo ng kalayaan ng Panginoon. At kahit pa man noon, binigyan tayo ng kalayaan. Di ba yung unang tao, may kalayaan silang mag-disobey at hindi mag-disobey. Mag-obey at mag-disobey sa Panginoon. Pero pinili po nilang mag-disobey. Araw-araw po ay may kalayaan po tayo. If we allow God to work in our lives every day, magiging righteous po ang lahat ng outcome ng ating mga ginagawa. Bakit po? It is God who works in us and through us. Kaya nga sabi ni Pablo, it's no longer I who live, but Christ lives in me. Yung buhay po na pinapamuhay ko ngayon ay hindi na po ako ito. I allow Christ to live in me. Kaya yung pagtanggap natin sa Panginoon, that's the time na we surrender our will sa Diyos. The moment we accept the Lord Jesus Christ, we receive the Lord Jesus Christ in our heart, that's the time that we surrender our will to Him. Not our will, but His will be done sa buhay natin. So allow God to do great things in your life. Pangatlong bagay po, Christ will be our righteousness, yung kanyang katuwiran. In those days, I will save Judah and Jerusalem and will live in safety. This is the name by which I will be called. The Lord, our righteousness. Our righteousness. The Lord, our righteousness. He became our righteousness. Hindi sinabing, my Lord, myself, righteousness. I'm righteous. Sabi doon, the Lord, our righteousness. The church is made the righteousness of God in Christ Jesus. Ang church, the people of God, we, the church, is made righteous in Christ Jesus. Tayo po'y nagiging matuwid sa harapan ng Panginoon sa pamamagitan ng ating panampalataya sa Panginoong Hesus. Through faith in Him. Through faith, He is our righteousness. We are made righteous by Him, and He is made of God to us righteousness, and we are made of Him righteous by faith. We are now righteous because of Him, not because of ourselves, not because we are talagang righteous, but because of Him. That's the word, the Lord, our righteousness. Wala tayong sariling katuwiran, pagiging matuwid sa ating sarili, sa ating buhay, but it is from God, yung righteousness po natin. We are justified by our faith in the Lord Jesus Christ. He who is born without sin became sin for us, so that we may have the righteousness of God. Siya'y pinanganak po na walang kasalanan. Kung mayroon pong taong pinanganak na walang kasalanan, isa lamang po, si Jesus Christ. Bagamat po yung Roman Catholic ay niniwala po sila na si Mary ay pinanganak na walang kasalanan. Yan tinatawag na Immaculate Conception. Ano sa Tagalog yung Immaculada Conception?
Immaculate Conception. Wala daw pong kasalanan si Mary nung pinanganak. Pero meron pong lahat ng tao may kasalanan except Jesus. He is the only person born without sin, but because of His love to us, He became sin for us. This is a great exchange. Akala yung kasalanan po nating lahat ay naging kay Jesus. Siya po talaga ay naging kasalanan lahat, kaya He became sin. Kaya isa po sa theology, yung pong ang Panginoong Hesus sabi niya, my God, O Father, why have you forsaken me? Pinabayaan po siya. Alam niyo po kung bakit? Ang kanyang sarili ay naging kasalanan natin. Hindi na nakikita ng Diyos Ama ang kanyang anak na bilang siya. Ang nakikita po ng Diyos Ama ay kasalanan na. Kasalanan na. Paano ba natin sabihin to? Paano natin illustrate ito? Kumbaga yung anak mo, hindi mo na nakikitaan ng anumang good. Ang nakikita mo sa kanya, drug addict. Naging kasalanan. Naging kasalanan na siya. Kaya po, siya po'y inabandon. There's a word of abandonment, nung parang ay frustration. Ang sabi niya, why have you forsaken me? Inabandon po siya. Alam niyo po, ang Diyos ay inabandon na dahil sa atin. Great exchange. Grabe po ang ginawa ng Panginoong Hesus. He who is born without sin became sin for us so that we can have the righteousness of God. So that we become the righteousness of God. It is indeed amazing how the Holy God became sin for us. How the Holy God became sin so that we can have the righteousness of God. Paano siya nagiging willing na magiging sin? Willing ba tayo na maging sin ng lahat? Sa akin yun ang sisi. Sabi mo, ako na lang sisihin nyo lahat. Sige. Yung lahat ng sisi, sabi mo, sige, sa'yo. Yung lahat ng kasalanan nino sa atin, ni Ate Lugin, o ni Nanay Glo, o sino man sa atin, aangkinin mo lahat. Ikaw na lang. Aangkinin mo lahat. Actually, ganun pong nangyari sa Panginoong Hesus. Yung kasalanan ni Pastor Celso. Ang Celso noon, kinuha po niya yon. Pinasan po niya sa kanyang balikat. Yung kasalanan po ninyo sa ating lahat, kinuha po ng Panginoong Hesus yun. Dinadala niya sa kanyang balikat para tayo po'y maging righteous sa harapan ng Diyos. Para tayo magiging righteous, magiging matuwid sa kanyang harapan, inalis po niya. Nawa ngayong oras na ito mga kapatid, meron pa ba tayong sin na hindi pa natin pinusuko sa Panginoon? Isuko po natin para tayo maging tunay na righteous sa harapan ng Panginoon. Baka may pride pa po tayo dyan na hindi pa natin na isusuko. Baka yung puso natin ay maggarbo pa din. Yung puso natin ay hindi mapagmahal. Yung puso natin hindi mapagpatawad. Mayroon pa tayong ayaw mapatawad. At niisip pa natin gumanti. Ibigay natin sa Diyos lahat po yan mga kapatid. So that the righteousness of God will be ours. At masasabi po natin, the Lord, our righteousness. Siya po ang katuwiran ko. Siya po ang nagbigay sa akin ng pagkakataon para ako'y maging matuwid sa harapan ng Diyos. Isuko po natin sa Panginoon. He took the penalty for our sins at the cross of Calvary so that we will no longer suffer the penalty for our sins. Instead, we can enjoy the fellowship we have with the Holy God as righteous, as we live a righteous and holy life sa harapan ng Panginoon. So we have to praise Jesus every day. Pasalamatan po natin siya.
for saving us from our sins, and for restoring to us the righteousness of God. So yung pong mga kadahilan nito, ang dami pong dahilan to praise God dahil po ni-restore niya yung righteousness. Kinuha po niya yung penalty ng kasalanan. Tagbata siya ng hirap para tayo mabigyan po ng katuwiran. Pagiging matuwid. Nagiging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. So kapag lalapit tayo sa Diyos sa pananalangin, sa pag-worship natin, huwag yung isipin yung nagawa yung kasalanan 2 years ago. O yung mga pinangalan sa'yo ng mga tao, no? Yung taong yan, ganyan yung ginawa. Kinalimutan na po ng Diyos yun. Ang lahat ng kasalanan pong napatawad na ng Diyos ay hindi na po nire-record ng Diyos. Kaya pagdating doon, mayroon pong kwento na pagdating sa heaven, may TV. So kaya pa natatakot yung iba, baka makita daw yung mga ginawa nila noon. Pero alam niyo po, lahat po ng pinatawad ng Diyos, wala na pong record. We are all justified by our faith in the Lord Jesus Christ. And that is enough reason for us to celebrate every day. Christmas. Ipagselebrar po natin yung pong kabutihan ng Panginoon. He is our righteousness. We may not able to make things right in our lives by our own power and ability. But if we trust in Jesus, He will make things right in us and for us. We have to continue to anchor ourselves to His righteousness, to the Lord's righteousness every day. Our relationship with Him brings us righteousness. Ang ating pong pagrelasyon sa Diyos araw-araw ay nagbibigay po sa atin ng pagiging matuwid sa ating puso. Kumusta po ang relationship natin with our Lord, the righteous Lord, the righteous branch of Jesse, of David, the son of David, the Messiah? Kumusta po ang ating relasyon? Kung maganda pong ating relasyon sa Diyos, it will bring righteousness sa buhay po natin. We have made righteous through justification by faith. Jesus Christ is the Lord, our righteousness. Siya po ang Diyos po natin na nagbibigay po sa atin ng katuwiran. Tayo po'y naging matuwid sa harapan ng ating Panginoon because of what He has done sa atin. What the grace of God. Naisip niyo po ba yan, mga kapatid? Let's all stand up and isipin po natin itong mga bagay na ito. Habang tayo mananalangin, isipin po natin ang kabutihan, ang katuwiran ng Diyos. Lord, thank you for your promise. Thank you that you have fulfilled your promise to every creature, to human beings. Thank you that you are faithful to your promises. And we are grateful today that you have enlightened us, you have taught us to appreciate your grace, your mercy toward us. That because of your Son Jesus Christ, the one you promised long ago, came to earth, died on the cross, and rose again from the dead, so that we may have the righteousness of God through faith. Lord God, thank you for your people who are willing to repent today, who are willing to surrender their lives before you. We ask for your continuous cleansing in our hearts so that we may continue to become worthy to come before you and serve you and worship you, give you praise, give you honor. In every day, every minute ng buhay namin, Lord God. Thank you that you are our righteousness, na malaya kaming lumapit sa iyo sa lahat ng pagkakataon, sapagkat pinalaya nyo na kami.
pinatawad nyo kami at nilinis nyo kami. Marami pong salamat. Pagpalain nyo kami as we continue to celebrate your goodness through the Holy Communion today. In Jesus' name we pray. Amen. Upo muna tayo and let's ask for our assistant.